Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim na kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Viva Poong Jesus Nazareno! Tayong lahat po dito ay may kanya-kanyang hiling at dasal sa Poong Jesus Nazareno. Ako po mismo, simula nung nakaraang taon po, ay may hinihiling na po ako sa Kanya. Sabi ko, Jesus, Poong Jesus Nazareno, sana matapos ko na po yung aking doctorate. Kasi tinatapos ko po yung doctorate ko po in moral theology. Pero nung nakaraan na 2 linggo po, natanggap ko po yung komento ng aking censor. Ito po yung level bago matapos po yung aking defense para magkaroon po ako ng date ng defense. Nung binasa ko po yung komento, sabi po sa dulo, rejected with changes needed. Nadurog po yung puso ko. Sabi ko, Lord, pinaghihirapan ko po to at hinihiling ko po sa inyo ito. Pero bakit po ito po yung nangyari sa akin? Sa pagninilay ko po, may plano po ang Diyos sa atin. Binubuksan niya po yung mata natin sa mga piling natin, hindi tinutugon ng Diyos yung dasal natin. Meron pa po siyang gustong ituro sa atin. Pero ang tanong, bukas po ba ang ating mga puso sa kanyang kalooban? Tayo pong lahat na nandito, bukas po ba yung ating mga puso para tanggapin ang kanyang kalooban? Yung pagdarasal po pala natin, hindi po yung para baguhin ang Diyos at sumunod para sa atin, kundi baguhin tayo nang sa gayon po ay makasunod tayo sa Diyos. Nung nakaraang linggo po sa ating ebanghelyo, ang paalala sa atin ng Diyos, i-let go po natin
Yung mga unnecessary baggages po sa buhay natin. Yung mga bagay na hindi nakakatulong, nang sa gayon ay mas makita natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, naaakma po ang ebanghelyo rin po natin ngayong araw. Gusto po ng Diyos buksan ang ating mga mata ng ating pananampalataya at pagmamahal. Nang sa gayon po ay mas magkaroon po ng kahulugan, ng meaning, yung mga nakikita po at nangyayari sa ating buhay. Sa ebanghelyo po, di ba po sa araw ng pamamahinga, nagutom po yung mga disipulo po ni Jesus, kaya po sila ay kumain. Pero po, kung papalo sila sa Sabbath rule po, ay bawal po yun. Pero anong pong ginawa po ni Jesus? Minumulat po niya ang ating mga mata. Nang sa gayon ay makita natin higit mula sa mga anong batas at kautusan na binibigay sa atin. Ibinibigay niya sa atin ang tamang pag-intindi. Ang tanong, tinutularan ba natin si Jesus at sinusunod ang kanyang utos? Nang sa gayoy makita natin ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin. 3 punto po. Nang sa gayon ay mas maintindihan po natin ang turo sa atin ni Jesus. Una po, maawain at mahabagin ang Diyos. Yun po yung paalala niya po sa atin. Lahat po ng meron po tayo, ipinagkaloob po ng Diyos sa atin dahil po siya ay mahabagin sa atin. At pinapatawad niya tayo sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. At tatandaan po natin ang habag ng Diyos, the mercy of God is the highest manifestation of God's omnipotence. Pinapaalala sa atin ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan, at ibinabahagi niya sa atin ang kanyang grasya. Pero ang tanong, tumutugon ba tayo sa kanya? Ito po ay susunod sa ating 2 punto, maging mahabagin tulad ng Diyos. Inahabagan po tayo ng Diyos, pero sa kapwa po natin, hindi po tayo mahabagin. Hindi po tayo nagiging maunawain. Ang taas ng binibigay nating standard sa ibang tao, pero sa sarili natin, iba. Huwag po ganun. Tularan po natin ng Diyos na kinahabagan tayo at naway maging mahabagin din tayo sa ating kapwa. 3 punto. Gumawa po tayo ng mabuti. Bakit? Hindi lang dahil gusto natin, sinusunod natin yung mga kautosan ng Diyos. Nang sa gayon po ay makakatanggap po tayo ng reward. Baguhin po natin, minumulat po ng Diyos ang ating mga mata. Bakit po ba tayo kailangan gumawa ng mabuti? Bakit po tayo kailangan gumawa ng mabuti? Gumagawa po tayo ng mabuti bilang tanda ng ating pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Uulitin ko po. Gumagawa po tayo ng mabuti sapagkat ito po'y tanda ng ating pasasalamat sa Diyos. 3 punto po ngayong araw. Meron po tayong mahabaging Diyos. 2 punto, inaanyayahan niya tayo maging mahabagin. At 3, gumawa tayo ng mabuti. Meron pong mga pagkakataon, hindi po natin naiintindihan ang nangyayari sa ating buhay. Pakiramdam natin ay hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating panalangin. Pero tandaan po natin, binubuksan po ng Diyos ang ating mga mata. Nang sa gayoy makita natin sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Viva poong Jesus Nazareno!